Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. May mga sugat na hindi kailanman naghihilom, kundi nagbabantay at tahimik na nag-aabang. Sa mundong ito, ang bawat kasalanan ay may paniningil. At minsan, ang hustisya ay hindi dumarating sa korte, kundi sa dilim. Sa pagitan ng batas at damdamin, sa pagitan ng kapatawaran at hustisya, nasaan ang hangganan? Dear Mugs FM, ako si Draco. May kapatid ako at siya si Karen. Si Karen ay mas bata ng 3 taon sa akin. Nung nag-aaral ako ng high school, Chin, may naging kaibigan ako at kalaunan ay naging best friend ko. Siya, si Fred. Ang best friend kong itinuturing kong kaibigan. Lahat ng mga sekreto ko at hinanakit ko sa kanya ko na ikwento. Extended family na ang turing ng pamilya ko sa kanya. Kaya naman, sobra akong nagalit nung nalaman kong nililigawan niya ang kapatid ko. Pinaalam naman niya sa akin na nagugustuhan niya ang kapatid ko. Pero natatakot lang ako kasi baka dumating ang araw na baka kinakailangan akong mamili kung ang best friend ko ba o ang kapatid ko. Ayokong dumating ang panahon na di ko alam kung sinong paniniwalaan at kakampihan ko. Kung sakaling magkaroon ng away ang dalawa. Maliban pa doon, one of our bro codes ay di dapat nililigawan ang kapatid ng best friend. Pero kahit anong galit at payo ko, hindi sila nakinig sa akin. Kaya sinuportahan ko na lamang. Dumaan ang taon, nagkatotoo ang kinatatakutan ko. Palagi silang nag-aaway dalawa. Palaging may issue ang relasyon nila. Kaya nahirapan ako kung sinong paniniwalaan ko. Gusto kong isumbat sa kanila ang mapayo ko at rason ko noon kung bakit ayokong magkarelasyon sila. Pero dahil nangyari na, hinayaan ko na lamang dahil problema nila yon. Sila ang magfi-fix nun. Chin, dumating sa point na nagkapasa ang kapatid ko dahil sa pambubugbog ni Fred. Kinausap ko na lang ang kaibigan ko na hiwalayan na lamang niya ang kapatid ko kaya sa tuluyang masira ang pagkakaibigan namin. Hiniwalayan niya ang kapatid ko. Dahilan ng pagre-rebelde ng kapatid ko sa amin. Palagi na siyang sumasama sa mga barkada niya. Umuuwing lasing. Kaya hindi na ako nagulat nung nalaman kong nabuntis siya ng isa sa mga barkada niya. Samantala, sa kabila ng nangyari, naging mabuti pa rin akong kaibigan kay Fred. At di lang si Fred ang naging kaibigan ko, kundi maging si Lizelle na bagong girlfriend ni Fred. Nag-decide kaming tatlo ni Fred at Lizelle na mag-abroad sa gitnang silangan. Dahil kailangan din ng dalawang mag-ipon para may gagamitin sila sa kanilang kasal. Kaya bago ang flight namin, ay namanhikan na muna si Fred sa pamilya ni Lizelle. At syempre, nandun din ako. Plano ng dalawa na pagkatapos ng kontrata ay magpapakasal na sila pag-uwi. Pagdating namin sa Saudi, naghiwa-hiwalay kaming tatlo. Si Fred na deploy sa Yanbu. Ako sa Damam. Si Lizelle sa Alcobar. Ngunit kahit magkalayo kami, araw-araw kaming nag-group call. Dahil medyo magkalapit lang naman ng Alcobar sa Damam, ay napagkasunduan namin ni Lizelle na magkikita tuwing off namin. Ngunit ang planong yon ay simula ng pagtataksil at paghihiganti ko. Ang pagkikita namin ni Lizelle ay naulit ng naulit hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataong mapaghigantihan si Fred.
Sa totoo lang, matagal ko nang kinikimkim yung galit ko kay Fred. Gawa nung sinaktan niya ang kapatid ko physically and emotionally. Yung pakikisama ko sa kanya ay hindi ibig sabihin na yun ay tapat akong kaibigan. Naghihintay lang ako ng timing na makapaghiganti. Dahil sa kanya, nasira ang buhay ng kapatid ko. Kaya nung nakuha ko ang loob ng girlfriend niya, pinormahan ko na. Tinake advantage ko ang pangungulila ni Lizelle kay Fred at yung palagi naming pagkikita. Hanggang sa hiniwalayan ni Lizelle si Fred at naging sekreto ang aming relasyon. Noong panahong durog na durog si Fred, saksi ako nun. Kasi halos sa araw-araw kaming nag-uusap sa phone. Kinikwento niya kung gaano siya nasaktan sa biglang breakup nila ni Lizelle. Lalo na tapos na siyang namanhikan. Noong una, ginawa ko lang pain si Lizelle para makapaghiganti kay Fred. Wala talaga akong nararamdaman para kay Lizelle. Pero katagalan, unti-unti na akong umiibig sa kanya. At dahil sa nangyari, pakiramdam ko na trap ako sa sarili kong patibong. Ayokong mawala si Lizelle. Ngunit di ko alam kung paano namin masasapubliko ang relasyon namin. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag kay Fred at sa mga mutual friends namin ang aming relasyon. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Fred na yung taong mahal niya ay mahal ako at minahal ko na. Mga kamaks, mga listeners, ano bang dapat kong gawin? Hindi ko kasi alam kung paano ako makakalaya sa kulungan na ako ang may gawa. Ito ang aking kwento. Kwento ng karma na isang puwersang tahimik, ngunit tiyak. Kwento ng paghihiganti na isang apoy na dahan-dahang lumagablab sa puso ng mga nasaktan. Sana'y mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang. Pa-request lang ako ng mga awiting ito. Hawak Mo by Laika Estrella. Hindi na Muli by Itchy Worms. Ang Sayo Ay Akin by Aegis. Ang inyong kamaks, Draco. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.